God is with us today. As we celebrate His faithfulness, His goodness, let us continue to open our heart today. Amen. Hallelujah. Ang kaya ng Diyos, masitugan, masalamatan, for He is faithful. In Psalm 84 verse 4 to 5 says, blessed are those who dwell in your house. They that are praising you. Blessed are those who strengthen you, whose hearts are set before God. Amen? So, it's good to worship tayo in this place nga handa matagkasing-kasing at magsimba. Buhay kanunay at mag-worship sa Ginoo. Amen? At i-celebrate kanunay. Labi na sa atong place, na medyo bago sa atong pananaw, but excited kita mag-worship sa Ginoo. Para sa atong kanunay, magpasalamat sa
presence in this place, oh God. Surely your presence is in this place, God. Lord, we thank you. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. You've been so good, so faithful in our lives, oh God. Oh, thank you for everything. Thank you for everything. I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have faith in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I can sing in the goodness of God. That's all my life you have been faithful. Yes, you've been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you've been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything.
Angels
padayon ka na mo ginasimba, padayon ka na mo Dios, ginapasidunggan, padayon ka na mo ginaampuan, padayon ka na mo ginaday, padayon ka na mo gipadabot sa among kinabuhi. Tungod kay ikaw mao nga mong kusog, ikaw ang gikinahanglan sa matag adlaw. Salamat din tagnaa nga din ikaw nagikuban, as your word says that you inhabit in the praises of your people. We are here in this house and we celebrate you, we bless you, we honor you, Lord. Salamat sa imong pulong, imong ginaandam ka na mo. I also pray, Father God, sa matag usa karong nga gabi kanya dinhi, I pray, Father God, for your blessing. I pray, Father God, for your strength. I pray, Father God, for your wisdom, which and every one of us, Lord God, naniya dinhi, nagasimba, nagadaig, nagpataas sa imong pangalan. As your word, Lord God, is being preached, thank you, Lord, for your power, your glory, and your anointing, your authority. Imong pulong, iwali o Diyos, na doon ay kinabuhi, doon ay puwersa na mag-transform sa imong mga kinabuhi, Lord. We thank you, Father, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Pagpalakpakan natin buhay na Diyos. Glory to God. Yeah. Salamat sa Ginoo. So, ngayong gabi sa tanan mga kaigsuonan, ako nagatuo nga ang Diyos nagapamuhat sa akong mga panusan na kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa mga kaigsuonan na niya karong nga gabi. O primero nato nga Domingo nga diin nagsimba kita sa Dios. Kagani na sa buntag. Urang naugdan kagani na lingkuranan. O karong gabi primero sa ni gabi kita nagsimba sa Ginoo din. Praise God. What a historic night in which all of us gather in this place for the glory of the Lord. So nindot ni mga kaigsuonan nga kabahin kita sa istorya sa atong panalagad. You have seen kung saan atong palibot. Klaro yun na nanimahog pa o pintal. Buot pasabot niya na atong yung ipaningmuha, atong ipaningkamutan na karong Dominguha, mahita po yun ang ingon sa Ginoo mamubalin ta sa pizza size. Praise God. So, ganina sa buntag, ipiubira naman itong mga ipanghikap sa Ginoo kinintulo, kininduha, yan po pa nato ninduha, kagantuan nito kay ako pa rin bayro nun. Praise God. Pila sa ato nagto nga ginamag-provide sa atong panginahanglan. So mag-provide siya kay iya mo kuning simbahan. Yan mo ato. O kita tanan gamiton sa Dios o malipay siya dinhi. Uman sa taas nga panahon, sa last week, grabe ka busy, grabe ka hago. O nagkaingon ko maggrasya na lamang yun sa Ginoo. Sa iyo nang kaanang magkargada sila. Kalima man ito kabalikan, Bernis, kaduha, ayaw baka sunod na rin na simana. Saka sila, kargada, sunod, balik na po saka, antod, mapulong katong ikargahan, abot na po sila diri, diskarga na po. Okay lamang kung diretso na po ta, kaya saka naman po dito sa second floor, kaya dito man magamit din eh. So, it takes grace to fulfill the will of God. Nahanap kayo ng Pixon, masayran, kinintanan, may tamo lamang tungod sa tabang sa Ginoo. Lima sila kabisis balik-balik, o nalipay ko sa mga volunteers, mga power team, na parapagan ng nataga, mga power team, power ministry. Hindi man matawag ang power kung walay kusog. Salamat sa Ginoo. O nag-provide ang Diyos panginahanglan atong last week, yung kung saan na lamang bahala, walay pintal ni rin. Basta kay bubalin na, kay mga nangino sa Ginoo. So suddenly, ang Ginoo nag-provide, nakapintal po ta. Salamat sa Ginoo. Kanya akong problema nito, kabatay, wala tayo pang pintal para diri. Naanap po daan, adam na sa Ginoo. Next week, di na yung nanay ang color. Naanadaan mga kensyon natin, palagpakan natong buhay ka Diyos. Hallelujah. Ang may mo laging provide, basta mo step out kita. Di na ito tanaw ng libre na yung tanan, isinenda na dili. Kailangan kita mamati sa tingog sa Ginoo. Kaya itong trabaho, magpahimod sa Diyos.
atong trabaho nga lipayon nato ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Praise God. So taas-taas nga istorya kay kung ato ning putdon ning istorya base din dinong kawali. So padayon kita makaigsunan sa mensahe. I want to share to you about the new horizon. Bago man ning experience nato, bago ning panglantaw sa atong kinabuhi, adin gihatod kita sa Ginoo dinhi nga dapit. Praise God. So sa Biblia na daghan nga istorya may tungod sa bukid sa Dios. About the mountain of the Lord. Daghan kay na makaigsunan. Daghang senaryo nga din ang Dios nagigsulti sa mga tao dito sa bukid. Praise God. Kaha na bukid magigamit sa Ginoo para sa padayag sa kaugalingon. Hallelujah. So akong nasaran sa atong pag-adto bisan sa atong pagtumas sa bukid, it must be intentional. Dili basta-basta musaka kita sa bukid mga kaigsunan na wala gid kita katuyuan nganong musaka kita. Unsa man ang hinungdan atong sakon. Hallelujah. Ang bukid. Now sa atong Kristohanong kinabuhi sama gihapon ini. Like for example, niyaman kita dinhi. So pero na kita daghang tungasunod nga ato abdon. Sama pananglitan sa paghuman sa atong second floor. Tungasunod nato na. Pero nakita nato na nga makatungas kita. So mo na itong pasabutana. Pananglitan natong giampo nga kung ihatag sa Ginoo kining atong diri pikas. Nana sige na lang panay. Hallelujah. O kan diri ikaw po sa Ginoo na mo diha pikas. Pulos ni mga bakanting ano ting mga igsunan kung ihatag. So isa ni sa akong giampo sa Ginoo ihatag sa Ginoo sa panahon ni hatag mag-provide ang Ginoo sa panginahanglan aron na kung naay nga sakyanan wagi diri na dito ato kita magsimba. So parking lot nato dito sa pikas. Base po, mapil po niya sa Ginoo, mapil ni. So we are praying and believing kung ano ang progress sa atong simbahan, nahibaw ko, mag-abot kita diha, mga kaigsunan. And abot po man dito sa taas-taas, so napakitay pasabot na hartag na kita sa atong kinabuhi Kristohano na atong sugidaw na maabot yun na ito. Muto ba tayo na maabot yun na ito? So maabot na ito na sa grasya sa Ginoo. Abot ganit na diri. Abot po dito. Basta di pang Ginoo balik. Hallelujah. So kung ato kita na area sa atong kinabuhi sa gitawag na ito, Mountain of the Lord, naatay mga makatunan, kinahanglan importante sa Kristohano kinabuhi, na makatunan nato ang katuyuan sa Ginoo nga nang gibutang ta diha. Nga nang gihatod kita diha. What is the message of the Lord for us? Why He brought us into this place? Nga nang gipaanto manggid sila. Nga nang kini mga kawanan ay gisuko sa Ginoo mapatuon. Like for example, itsoon sa atong nakita sa kinabuhi ni Abraham nga diin gisuko siya sa Dios. So, naatay makatunan. First thing is that ang bangko nga kanang gitawag nato nga Mountain of the Lord, there must be, hallelujah, na ay dapat, na ay pagsakripisyo, na ay paghalal, na ay kanunay pagsimba, na ay kanunay ekspresyon sa paghalal o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Praise God. Dapat na kanunay pagsimba, dapat na pagdaig, na ay makita dito ang perfect na obedience. Pasabot nato gitawag na sa perfect obedience tungod kay gipalo nato exactly kung unsa ang giingon sa Ginoo. Bahala na dugay basta kay eksakto ang atong gihimo nga para sa kahimayaan sa Dios. Glory to God. So nakita nato na it is a place of sacrifice to the Lord. Whenever naakita, ihatod kita sa Ginoo sa bagong horizon sa atong kinabuhi, the first thing ato makita, ato masayran sa iyang katuyuan is that kinahanglan dito, dapat abot dito, matuman nato ang iyang gusto sa atong kinabuhi. Praise the Lord. So, ato makita si Abraham at si Isaac, they went up to the mountain to perform a sacrifice to the Lord. Mura nilang tuyo. Pero pag abot dito sa pag-perform, sa pagpadulong pa na nila dito, naanay mga mensahe na rin pagpakigsulti ang Diyos kanila prior sa ilang arrival dito sa bukid. Nagani mga kaigsunan, kung dili patungod sa gugma sa Ginoo o gugma po nila sa kabubuton sa Diyos, sa ilang pagsubida pa lamang daan, gikinahanglan sila igsuon o kanang nga makakaya sila. Kapoy ba yan kung subida kag bukid? O kilamang kilara ka
Pila ka metros ang imong subidaon. Pero aning panahon na si Abraham o si Isaac, almost 3 days sila sa ilang biyahe. Uban sa ilang mga sulugoon. Naapagin sila yung karga ng mga firewood, bukat. Una-una to, ang ihalad sa una-una ni Abraham, ang ihalad ang iyang anak. Sa ato padaghan ang ilang ikarga na firewood, aron masunog. Mauto siya una-una. Kaya wag man siya kasabot sa una-una sa Diyos pa. Wag man ang Ginoo nga. Pag-abot dito, anaw lang ni mong kutsino, tapos ikong pagkasangin, na ayaw nagdayo na. Wala siya kaibata kung unsa ang nasa kasing-kasing sa Diyos. Except lamang sa Ginoo nato nga paghalad. There are things nga di nato masayran dayon kung sa ibot pasabot sa Ginoo. Pero bahala na, buhat ka lang. Kaya kung naan na kaniya, makasabot na ka kung sa Ginoo. Pag-abot na dito, maghalad siya, kunyo, ipangita pag siya nga na, asa man ang atong ihalad? Ingon ni Abraham, my son, the Lord will provide for Himself. Hallelujah. Ang Diyos mag-provide. Ini mga tapan, ang Diyos mag-provide. Sabi na itong mga kaigsunan, ang Diyos muuyo na si Abraham ay kriminal na patyo ng iyang anak. Dili na magkasing-kasing sa Diyos. Pero sa diyan ito na sa dito, nasara na niya. Ang katuyuan sa Diyos is loyalty. Ang katuyuan sa Diyos ay kinabuhi, i-test sa iyang kasing-kasing. Ang Diyos wala nag-ingon, i-test kita ka. Kung loyal ba ka na ako? Dito. Basta kano ito yung disulti. Dili, tanang mga butang masayan dayo na ito. Dili, tanang mga butang masabtan dayo na ito. Ayaw kinuha nga inunara diretso ang pagpamuhat sa kabubuton sa Diyos. Ang ipangayo sa kinumutungan lamang kita. O niya itong koneksyon kanon ay naa. Iksoon, establisado kanon niya itong koneksyon sa Diyos. Mo na yung pinaka-importante. Genesis 22 verse 2, then He said, take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Maura na ang iyang nadungog. Pero pag-abot niya dito sa bukid, daghay na itabo na wala na madunggi samtang nasa sa ubos. Ang atong buot pasabot niya na kung nanak ka sa bagong horizon, na naidaghang mensahe na ihatag sa Diyos na ito. Bosa, kinahanglan kita magmahanda, kinahanglan kita makasabot, ready kita mo discern sa kabubuton sa Ginoo sa atong matagusa. Hallelujah. So, sacrifice must be acceptable to God. Ang sakripisyo, kinahanglan ikson acceptable na ito, acceptable sa Diyos. Kinahanglan madawat, kinahanglan ma-accept. Kadilitan ng halad, mga kaigsunan, even ang Biblia naging the sacrifice of the wicked is abomination to the Lord. So dili din na ang halad, madawat sa Diyos. Ang halad lamang nato, mga matarong, ang imatarong sa Diyos, hallelujah, binagi kang Ginoo Kristo, madawat. Pero kinahanglan acceptable siya. Pasado siya sa standard nga gipangayo sa Ginoo. Hallelujah. Na example sa paghalad in which mo nagpinakauna nato masayran kung unsa gay dapat. Hallelujah. Unsa dapat ang standard sa paghalad nga dili madawat sa Dios ni. Timanan nato ni mga kaigsunan ang naa sa Genesis chapter 4 verse 3 ngadto sa 5. This is Abel's sacrifice ngadto sa Ginoo. Gitawag na siya nga the best sacrifice. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. This is moving ang pagkaplastada. Hallelujah. And Cain was very angry and his countenance fell. So sa atong nakita igsoon, nga duhang na magsuon ng halad. Pulos maayo ilang tuyo. Pero sa duha, isa na ginawa. Wa ba nato mag-igsuonan? Kinahanglan nato masayran ni atong sakton pag-ayo ang gusto sa Dios. Tungod kay ang Dios man ang halaran. Di man ang tao. Di man mga idolatry. Di man mga idols. I mean, ang halaran. Ang Diyos na nagbuhat sa langit o sa yuta, may atong halaran. Therefore, ang ayan siya nini nga klase nga halad.
sama sa halal ni Abel. Nga dili lata-lata, dili abominable nga mga offering. Our sacrifice to the Lord should be good and acceptable. Kinahanglan maayo, kinahanglan madawat sa Dios. Because God deserves our best sacrifice. Angayan siya nato igsoon, hatagan sa atong sakripisyo. Angayan nato siya hatagan sa atong paghalad. Kita dili ta angayan nga halaran ta. Ang atong Dios may angayan. Kay siya mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Siya mo'y hinungdan nga nung napakitay ginhawa nga napay pitik sa atong kasing-kasing. And the Bible says sa atong gibasa, God respected or approved Abel's sacrifice. Sa New Living Translation, it said, the Lord accepted Abel and his gifts. In IB, the Lord looked with favor on Abel and his offering. Listen to me. Ang first nga ginatanaw sa Dios kung magdala kita offering, dili ang offering kita nga nagdala. Kaya tanaw nato na the same nga pattern. Pag-examine sa Ginoo kang Abel pasado, siya ang una gidawat sa Dios o ang iyang offering. Pagbasa sa Ginoo sa offering ni Cain, dili siya pasado, api ang iyang offering, wala dawata. Kaya ang pinaka-importante sa Dios, panahon sa paghalad, panahon sa pagpasinungog sa Ginoo, dili ang object. Ang importante sa Dios, kita na nagdala sa atong halad. Kaya magusto ka ng halad kung dili nato dalon, kita may instrumento sa Ginoo na dili mapasinunggan siya. Hallelujah. Of course, ang kining scripture na nasa reflection or gitawag nato nga significance sa ni Ginoong Hesus Kristo nga din gihalad ng iyang kinabuhi, kalibutan. And it was mabasa nato ito sa perfect obedience on the part of Jesus Christ sa diyan niya gituman kini nga kabubuton sa man. Hallelujah. But si Abel sa atong nakita, ang iyang gi-open nato sa Dios buhi. Dili patay na offering. But pasabot kung atong examine pagbalik kini ang klase ng offering, Abel also brought up the firstborn of his flock and of their fat. Sa ato pa, dili payatot, dili karabitong, dili kagiron. Kita mo ang kagiron na baboy nga litsunon, pero kagiron, murag kamil nga wa katubok. Nag-ana na, pero grabe nga kagit. Gilitsun pagi sa mga palainom, kay sayang ni, ayaw lipat siya, litsunon nato ni. Wa na yun, panit na lang ilan doon. Ang Diyos mga kaigsunan, dili siya angayan anang mga offering nga sama niya na. Kinahanglan the best nato nga sakripisyo sa Dios. Magisgot kitag sakripisyo, involved po na igsuon ka ng abutang. Nagisgot ng tang object sa atong gina-sacrifice sa Ginoo. Ginatanaw nato na. Kaya nga naman, ang atong expression sa atong offering, nagisgot na may tungod sa atong kasing-kasing. Ginatanaw sa Dios sa atong kasing-kasing. Kung imunana pag yun ang imong pananaw sa Dios, imunana pag yun imong pagsabot sa Dios. The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Not just the mouth, but the action will speak. Because the Bible, some people would say, action speaks louder than words. Atong gihin mo musulti na louder kaysa sa atong gisulti. Hallelujah. So, makita nato na mga kaigsunan nga si Abel, nag-offer siya sa buhi nga sakripisyo, acceptable nga to sa Dios. It was holy because it was for the Lord. Tanan atong gihalad nga to sa Dios, i-consider na balaan, consecrated, o kana nakapasidungog nga to sa Ginoo. Hallelujah. There is a Romans 12:1 in which ato na siya i-reflect kini sa atong kinabuhi Kristiyano karon sa atong presente nga pangalaga. Hallelujah. Ingon ni Apostle Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Living sacrifice. Wa mausap. Maura kayo pagbuhin ng sakripisyo. Nga sa una, mananap ang sakripisyo ngadto sa Dios para mahala. Kunya the best nga klase nga mananap. Praise God na kita dili mananap mga kaigsunan. Di na karon mananap ang ihalad,
ang ato ng kinabuhi ngadto sa Dios. Buhi nga sakripisyo. Kana bitaw pangalagad nga buhi. Pangalagad nato sa Dios nga buhi. Pangalagad nga kumbaga mahimo kita contagious nga din na mananakot nga pangalagad. Nga makakita ang mga tao mapanalanginan malipay mo tanaw sa ato nindot kini nga klase nga pangalagad ang ay natong sundon kay mao ni ang pangalagad nga nakapahimong sa Dios. Dili patay-patay, dili luya-luya, dili kagiron, dili lata-lata, kundi pangalagad nga nindot excellent nga klase nga pangalagad. Hallelujah. Deserve mga itong Diyos excellent nga pangalagad. Ang ayan kayo siya nini. So, ayun niya, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies, living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Pangalagad ng isgutan. Sa unang panahon, magdala pagmananap. Dito kay sunukon. Magdala pagsalampati. O sa pagdaton dito kay parayalan. Pero karon di na kinahanglan maghako pa ka nga mangita pagkagbaboy sa para dito sa pigiri. Di na. O di man baboy sa unang kinahanglan katumang mga sheep o sa mga klase ng mga mananap na pwede ihalal. Pero karon kita na mga kaigsunan. Atong lawas, templo sa Dios. Amen? Kita mismo sa atong pag-ani sa balay sa Ginoo, ihatag natong pinakadabes, bisan gani ang atong oras, dati sa sacrifice to the Lord. Kung sa diyan atong gi-offer kini sa Ginoo, atong time natong gi-offer sa Ginoo, sakripisyo na. Kay supposed to be agtunta ka dito sa asa ka imong buhaton, pero di lamang nimo buhaton for the sake nga gusto nimo halaran ng Dios ni imong orasa. Gusto ka mag-spend sa Ginoo ning orasa. Gusto nimo ihatag sa Ginoo as an offering, as a form of offering unto the Lord kining imong object nga gitawag nato oras. Hallelujah. Atong time. Glory to Jesus. Atong Dios malipay sa atong binuhatan. Hallelujah. Sacrifice is an act of worship. Mao kini ang atong paghalad, atong sakripisyo ato sa Dios. Wala, ingon ko ikaw igsoon, wala ang Diyos na ingon. Kini nga klase nga sakripisyo niya ako gusto. Inaanglat, di ka sa inyong balay, magluhod ka, ayaw pagbuta kong hapin sa imong tiil, diretso ka sa simbahan para manuwi ko sa imo. Dili, inunan akong Diyos. Tapos na si Jesus nagantos. Aron nga kita, sa diha nga kita maghalad ato sa Ginoo, direct na, diretso na nga ito sa iyang altar, ug dawato niya ang atong halad, diha sa halaran. Praise God. So kana may number 1 na itong nasairan. Dili sa atong pangalagad sa Ginoo, dapat ang Diyos kana nga yung una. Kaysa ako pang ginasulti mga kaigsunan, mag-usap nga ng gwapo nga itong building, gwapo nga itong space, nindo tanawon, pero wala na rin pa ang Diyos sa itong kasing-kasing. Wala'y kapuslanan. Mag-usap man kung gwapo nga itong area, grabe, kumpleto gamit, pero wala malipay ang Ginoo, kay dili mao ang atong pamahagi sa atong pangalagad. Wala siya nalipay. So, walang kapuslanan. Ang importante para sa ako sa pastor and kanatong tanan sa church, ang importante na ginalipay nato ang Dios sa atong kinabuhi. O nasayo kita, iubanan kita niya. Kaya mahimong walay kapuslanan ang atong mga hago kung dili kita ubanan sa Dios sa atong pangalagan. Glory to God. Genesis 22 verse 5, matod pa ni Abraham, stay here with the donkey. Matod pa, Abraham told the servants, the boy and I will travel a little farther. We will worship there. Ang buot pasabutana, ang sakripisyo nila ngadto sa Dios sa nasayran ni Abraham mao'y ekspresyon sa pagsimba ngadto sa Ginoo. Hallelujah. As I said, atong oras, atong offering, atong bisan unsa, atong time, atong talento, na gitawag nila tulo daw kati, time, talent, and treasures. Atong gina-offering, ginahatag nato sa Ginoo, sakripisyo nato. Bisag sa kakapoy, bisag sa kahagog, gihatag nato para sa Ginoo. Nalipay ang Dios ngayon. Hallelujah. Di masabtan na sa mga tao nga wa maedukar sa pulong sa Dios. Di na masabtan sa mga tao nga maagahit kasi kasin. Di sa kasabutan na. Apan kanimo, kanako, I know, by the grace of God, you can understand what is in the heart of the Lord concerning offering, concerning sacrifice. Hallelujah. Busa kirekon dire sa Hebrews. Hebrews chapter 11 verse 4. Ang klase nga offering nga gisgutan ngadto kay Abel.
By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous. Hallelujah. Ang iyang gihimo dito sa Ginoo, na mainungdan nga napatay siya tungod sa kasuya sa iyang igsoon. Gimurder siya tungod sa iyang kasuya sa iyang igsoon. Grabe, igsoon sa kaimportante ang paghanan. Ganiabot tayo sa punto, tungod kay wala madawat ang upirin sa iyang maguwa, gipatay na niyang manghod kay gidawat ang iyang upirin. Di basta-basta kay ano man, kana, it talks about connection. It talks about the heart, kasing, kinabuhi. Hallelujah. And then God testifying of His gifts, and through it, He being dead, still speaks. Bisag patay na siya, atong pila pa to ka libuan katuig, ang una nga magsuon nga si Cain ug Abel, bisag patay na si Abel, ang iyang binuhatan, ang iyang ehemplo, naghatag kanato og leksyon, mensahe. Until now, he still speaks. Nagasulti siya. Busa, ang atong paayon mag-imo sa Ginoo. Kanunay ni siya mga kaigsunan, mueko ngadto sa eternity. Kaya nga naman, makita na ito na. Dapat kita saying, what we have done for Christ will last. Amen? O sa atong gibuhat para kang Kristo. So, another thing ato masairan, ato masabtan, una kita dito sa bago na horizon sa atong kinabuhing Kristohano, gitawag na ito transformation. There must be a transformation. The new horizon, that is a place of transformation. So, ang atong experience, una kita sa bagong horizon sa atong kinabuhi, ayaw na ang exempted ka. Once naa ka din na, naibot pasabot ang Ginoo diha. Kung nakadungog ka, kung naka-witness ka, dili na para sa ubang tao. First of all, para na sa ato, nga nakadungog kung nakakita, nagitugahan sa Ginoo ni mga buta nga, nag-experience ni inig bago nga gitawag natin son horizon sa atong kinabuhi. Sa Matthew 17 verse 1 ito sa 5, istorya kini sa pagdala ni Jesus when He brought His 3 disciples. Gitawag nato nga mga sinaligan sa Ginoo, mga leaders, si Peter, si James, o si John. Gidala niya dito sa bukid. Atong basahon. Now, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up on a high mountain by themselves. High mountain. We do not know kung asa nga bukid. Basta kay gidala ni Jesus sila dito sa bukid. Another na pong experience. Si Abraham, gidala sa bukid sa Moriah. Kaya dito naghalag, nag-perform ang ginong milagro, nagpakita ang Diyos, nag-exalt ang Diyos, pinari sa igsoon sa anghel. And then, kanina po si Jesus, gidala, ni Giliso Cristo ang mga disciples na tulo, iyang gidala dito sa bukid. Ug wala sila gituganan ni Jesus, kung sa may tabok, kung nahanata dito sa bukid. Sa ako pagkikaingon, there are things nga ito masayang kung nahanata dito. Pero kung wak pataniha, sige na lamang yun ka, sige, biyahe, bisag kapoy, birada, kaya nga naman para man sa kaymayan sa Diyos. So, ingon sa diri, and He was transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with Him. Si Moses o si Elijah, nag-exulti kang Jesus. Nga nag-appear dito, nag-exulti kang Giliso Cristo. Unya si Peter nag-apil-apil. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Sa ito pawaday sa ilabot nilang tulog. Wa sa ilabot sa Peter, James, sa ilabot kahimuan ng payak. Sila ra tulungan na dito nag-istorya. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. So, kini nga mga panghitabo,
Wa sila mahibaw ito sa surprise on the part sa mga disciples. Kay wa man sila giingnan ni Jesus, na maadto ta sa bukid, kay makikita ko kang Moises ug Elijah. Wala sila giingnan kung sa mahitabo dito that I will be transfigured. Never. Pero gidala sila ni Jesus. Pag-abot dito, bagong experience. Bagong experience na ilang nakita. And then comes si Peter, gusto niya sabto na mapangitabo sa tawhanon. Abi niya ilang pag-ato dito sa bukid, mag-mountaineering lang. Pag-abot, mag-pitch sila silang tenant, magpagabi, tulog-tulog, ingunana ang mga mag-mountaineering. Magdala o mga tubig, magdala pagkaon, dugay-dugay pa dito, mga pictures, dahil pagka-kuanana, makita mo, nindot sa area, sa lugar. So, daga mga tao ang magtupor kay na-promote ako sa kabukid. But si Jesus Christ, nilingunana, naasay katuyuan, dili para kang Moses and Elijah, ang yan tuyo para sa tulong. Kay si Moses and Elijah, secure na mandaan, tuwa man sila sa langit. Pero si Peter, James, and John, pa sila ministry din sa Utah. And the purpose of going there is not for Jesus himself, but for the three. So, nagpaila siya sa kagalingon. When he was transfigured, dili siya basta-basta niyang pagkaanak sa Diyos. Nakaila si Peter kung kinsa ang lang magtutudlo mo si Jesu Cristo. And Jesus wants them to be transformed too. Gusto ni Jesus mausap ilang paglantaw sa ilang mo-increase, mo-progress ang ilang pagsabot kung kinsa si Jesu Cristo para kanila. Kinahanglan kita sa atong Kristohanong kinabuhi, mutubo kita sa atong pag-ila kan Kristo Jesus. Dili kita lamang ingon nga, importante maluwas ako, o diha ka pataman. Ayaw pagsultihan na kay buhi pa kita. Dili maayaw mamatay ka, na dili nato masabtan ang kabubuton pa sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dapat sabtang buhi pa kita. Magamit kita sa Dios. Makita nato matul na kausapan tungod kay ang iyang pulong nagausab na ni kanato. So makita nato si Peter sa diya na nahuman katong mga experience, pinasahi ang iyang experience sa kinabuhi. Sila gigamit sa Dios kining tulong ang mga si Peter, James, and John. Nahimo ni sila haligi sa first church, sa early church nga mukabak ko more or less 50,000 na mga naadito na nagsimba. Pero meron na nasimbahan. Hallelujah. Si Peter, nahimo siya nga pioneer sa church, sa mga Hudiyo o sa mga dili-Hudiyo. Si James, nahimo siyang pastor dito sa Jerusalem, na dagko masimbahan. Siya ay una ng pastor. Si John the Beloved, siya ang gitugahan ng magpadayag para sa future, sa Revelation. Kining tulong may dagko kay responsibility. Dili basta-basta mga kaigsunan. So, kinahanglan nato masayran nga kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Malipay siya na nakita gitawag nato transformation, nakita gitawag igsoon sa iyang pulong nga maturity. Kinahanglan kita muhangtong sa atong pag-ilakan kini Hesus Kristo. Ang tao mausab siya sa iyang kinabuhi, depende siya pagsabot kung kinsa si Hesus Kristo. Kung masayran niya, mutuo siya nga ingon ana si Hesus Kristo, mao po ng dagan siya pagkinabuhi na si Hesus Kristo mataro. So siya magkinabuhi mataro. Si Hesus Kristo balaan, magkinabuhi siyang balaan. Si Hesus Kristo generous. So siya po magkinabuhi generous. Si Hesus Kristo maluluyon. Dapat sa kita maluluyon. I mean, maila nato kung unsang strength ni Hesus Kristo sa iyang sunod. He is representing the will of the Father on earth. Kinahanglan kita doon na kita connection nato sa Dios. Pinaagi kang Hesus Kristo. Iyang lifestyle, iyang kinabuhi, iyang itudlo mga kaigsunan, ngani ka nato, mo ka na ang makapa-usap sa akong kinabuhi. Kung masaya na nato, kung increase kita, kung mature kita sa akong pagila sa Ginoo. Dili na tataman maluwas. Dili na tataman nga, nguyong kita nga, dili na Diyos, pala ni Peter, dili na mo, ay mong kabalaga, mag-imong tagpayag. Mountaineering ka balik-balik, pangipitar pa ta siguro na ito mga kauban apay, siyam dito ka kauban na ito mga disciple, lalo na ito, dili mo na. Praise God. Ang atong Hesus Kristo, kada buhat niya nasa katuyuan. Amen. Ug ang katuyuan, mausap atong tinanawan sa atong kinabuhi. Mausap ang atong tinanawan sa atong pagalingon. Kung karon na mo ng level, kinahanglan kita mo increase sa atong kinabuhi Kristohan. Kay mao ka na ang iyang katuyuan.
Kinahanglan kita mo develop, kinahanglan makita ang progression, makita ang transformation sa atong kinabuhi. Dili siguro diretso, pero naagyo'y komento. Nga klaro, nga na-change kita from glory to glory to glory. Glory to God. So they went to a higher place. You cannot interpret spiritual things in a natural dimension. Sama sa gihimo ni Peter. Abi nila niya kaptura ang buti pasapot. I believe kung ikaw na itong panahon na mo'y naka-witness kang Ginoong Kristo nga na-transfigure siya, kung niya sa atin nagpakita si Moses o Elijah, dili ka na basta-basta pagdaog. Kaya nga naman, kay nakita, kay na-experience, na-experience sa uman. Di ka na basta-basta. Mayroon ka, grabe yun, kanang imong pag-witness lamang dahil sa pagpadayag ni Ginoong Kristo siyang kagalingon, dili na basta-basta sa mga disciples na uban niya. Hallelujah. Busa, kung naay pagpamuhat ng Ginoo, nasa'y pamaagi ang atong mata, atong interpretasyon, dapat lagbas sa atong makita. Dapat mo proceed pag yung mga kaigsunan sa atong natural na level. Because we are serving a supernatural God. Dili basta-basta ang Diyos nga itong ilagaran. Dili basta-basta gamhanan, matinunanon, tag-iya sa atong kinabuhi. Doon ay control sa atong ginhawa. Siya ang hinungdan na nabuhi ta. O siya hinungdan na nakaangkon kita, brothers and sisters, sa paglaom sa kinabuhi tayo. Glory to God. God wants you to see something beyond your natural imagination. Kita natural imagination na to. Pero kung kita maubig kita sa pulong sa Diyos, gutuman ng kita, nasayo kita, sensitive kita sa giingon sa Ginoo, masaya nato ang iyang kasapasig, masabtan nato ang iyang motibo, nga nung giingnan kita sa Ginoo. Hallelujah. There is a greater understanding from the revelation of Jesus Christ. Who He is. Kinsa siya. Kung magpadayag siya sa iyong kagalingon, bisag kapila pa nato basahon na istorya sa Matthew 17:1-5. Kada basa ni mo na bagong pagpadayag kung kinsa si Jesus. Kada basa ni mo na sa fresh ka pagpadayag, kaya dili mahutdan ang Ginoo sa iyang pagpadayag sa iyang kagalingon. The moment nga iyang i-open, igso ang imong spiritual eyes of understanding. So, importante karon na panahon para maabot kita nini nga level sa atong Kristohanong kinabuhi. Kanang pagduha-duha undan na kanang pag-alanganin, biyahe na nang-alanganin is still nasayo na kita sa isang kung sa kamubuton sa Diyos, dito na kita, kahit dito siya malipay. Maintain a heart of worship and be ready to listen. Para ma-achieve igsoon ang atong kausaban, atong transformation, atong maturity, kinahanglan kini atong kasing-kasing, mahalan nato ato sa Dios, kung sunod kita siyang pulong, dili lamang nato masayra nga nang liwag na dahil tagang Kristo Jesus. Ang ato na dahil kinabuhat, kabubuto na dahil sa Ginoo. Ato dahil imagine sa atong kinabuhi, kabubuto na dahil sa Ginoo. Ato na dahil mga laraw, ato dahil mga plano, atong motibo, kabubuto na dahil sa Ginoo. Wala nang mubantay nga na dahil ka diha sa punto na diin nagsunod na dahil ka sa plano sa Ginoo. By just listening and obeying the Word of God. Kanang makaiso ng pinakasimple nga mga butang. So transformation begins when you listen and obey. Kung mamati kita, kung mutuman kita, na nag-ingon diri sa verse 5, ingon siya, while he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed him, and suddenly a voice came out of the cloud saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. Everybody say, hear Him. Ako nang gingon, ang naita mo si Peter, nagsumbat-sumbat, di sa mga silabot sa istorya. Dili, kinahanglan, kabalo kita mamati, kabalo kita muhimo, kung unsang gingon ni Jesus. Mo may gingon dito sila nadumo, hear Him. So kung unsang gingon ni Jesus, buhatan ninyo, pamatiin ninyo. Unsang grasya ng lifestyle ng gingon ni Jesus, pamatiin, buhatan ninyo. Mo na ibang pasabot, hear Him. Kaya nga naman kay si Jesus man, ang gisaligan na may authority sa langit o sa yuta para sa control sa atong kinabuhi. Na kaya kung wala si Jesus namatay sa cross, watay kaugmaon sa ikado sa kinabuhing dayon.
Praise God. Ikatulog butang ato masayran na itungod sa bagong horizon sa atong kinabuhing Kristohano, anong gihatod kita niya ng bago na level sa atong pangalagad sa Ginoo, is about the place, brothers and sisters, of compassion. Pagkamanuluyon. Ang simbahan dapat modelo sa pagkamanuluyon. Amen? Dili dapat ang simbahan modelo sa pagkasigurista. Na sige na dawat. Dapat magunaw kita as a church, as a body of Jesus Christ. Who He is, so are we in this world. Kung kinsa si Ginoong Kristo dapat ingunahan na sabtan. Kaya nga naman body of Christ kita. We are representing the Lord Jesus Christ here on earth. So, as He is in this world, so are we. Maunang pasabot dito sa sulat ng Apostol John. Dito sa 1 John, wa ko na sa'yo. Na sa 1 John, wa na ako mapay na tayo sa pagpangita sa Scripture. But that is sakto Scripture. As He is in this world, so are we. Kung kinsa siya. So, makita nato iksoon, ang modelo sa compassion, diri sa kalibutan, kasi Ginoong Kristo tapos naman niya ang iyang katuyuan dito sa cross, kita na ang padala. Kita na mo pakita, kita na mo express niya na ngadto sa atong ngadto sa katilingban. Glory to God. Jesus Christ mentioned the word mountain, this mountain sa John 4:21. Nag-mention sa word this mountain sa diha nga iyang istorya katong babae nga probably isa sa pinakamakasasala niadtong syudad. Kung atong tanaw ng istorya niini makaisuna sa John chapter 4, that Jesus Christ, ang iyang plano muadto sila, nimbiya sila sa Judea, sa verse 3 and 4, He left Judea and departed again to Galilee, but He needed to go through Samaria. Na ay anxious siyang kasing-kasing nga muhapit sa Samaria. Ang iyang plano muadto sa Galilee, gikan sa Judea, pero instead nga muadto siya sa Galilee, na ay anxious siya kasing-kasing muhapit sa Samaria. For what purpose? Unsa din ang importante nga ilang hapitan dito? Dito ang ilang story nag-start. Nagkatulad ang babae na probably isa sa pinakamakasasala ato nga syudad. Mugawas lamang kung utog-totok. Kay mukabuk siya tubig. Kay aron way makakita ng mga tao. So igo-igo pag-abot atong babae na mukabuk og tubig, tuwa po si Ginoong Kristo uban sa mga disciples, pero si Jesus may nag-evangelize na yan. Iyang itudluan, iyang istorya. Hallelujah! Grabe yun ang Diyos. Kung atong tanawon, wala si Ginoong Kristo lamang nagunahon na og daghan. Nagunahon na po siya bisag isa kakalang. Una-una ko na ito na valuable sa kasing-kasing sa Diyos. Ang isa kakalang, isa ka tao nga muduol sa Ginoo, isa ka makasasala nga muduol sa Diyos. Nabisan si Ginoong Kristo, He said, millions of angels of heaven will rejoice for one person nga muduol sa Ginoo. Isa ka tao nga muduol sa Diyos, mag-rejoice sa langit sa kalangitan. Mauni ang ebidensya sa gihimo ni Ginoong Kristo. Muadto sila Galilee, pero muhapit sila sa Samaria. Kung katulad tuyo, wala lain kung atong basahon ng Bible. Buot pasabot, importante sa kasing-kasing sa atong Dios ang isa katalag, isa katawo makasasala nga makadungog sa mayong balita. Huwag man siguro magwalay na itong mapanahon ang utong-tuto kay tinginit man desierto anak. Pero at least na somebody in the person of Jesus Christ who cares about that person. Somehow, makadungog sa pulo kung makaanggo siya sa kinabuhi na yun. Glory to God. Jesus rewrote it. He rewrote His journey to Samaria. And He met a woman at the well. She was probably the most sinner living in that city. Si Peter, ingon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish,
but that all should come to repentance. All should come to repentance. Dili ang Dios malipay nga na ay malaglag sa ato pa kung na ay maimpirno nga tao. Di gyud ang Dios malipay nga moingon siya, mirisi kay gahi kag ulo. Dili na. Wala na sa kasik-kasik sa Dios. Kasakit na sa pagbati sa Ginoo nga makakita siya og tao nga binuhat niya sama siya panagway nga maimpirno tungod kay wa kadahog sa pulong sa Dios. Busa as a church, abot kita ikatulong ang utang ato masayran kung ihatod kita niya sa bagong horizon sa atong kinabuhi Kristiyano, kinahanglan mag-operate kita sa compassion. Amen? Compassion kung pasabot kaluoy, gugma, pagsabot. Hallelujah. Glory to God. The Lord wants everybody to be saved and come into the knowledge of the truth. Gusto niya na maluwas ang mga tao. Gusto niya makaduwag mga tao sa punong sa Diyos. Gusto niya mga tao makaangkot sa kinabuhing dayon. But who will perform it? Kinsa may mag-preach? Who will preach? Who will declare the message? Kinsa may magdala kanila sa mensahe sa kaluwasan? If not the church, as a representative of Jesus. So, naay purpose. Ganong nakitaan nga simbahan. Ganong pila pagkat kabalo ba mo sige sa ako. Sa taas na, mag 24 years naman kami ni Pastor. Timanin ninyo kung mag 24 years na si Pahan, 24 years na po ni Pastor sa kasal. Next year, 25 na. Isa dahil na siya nga, celebration. Silver bell. Hallelujah. So mag-silver po na nag-girl sa simbahan next year. Ako ay ministry, diligid ni Sarah ng simbahan kay na-register lamang na isa. Pero wak pa simbahan ako para ligan ang pag-operate. So makita natin mga kaigsunan nga sa kataas na panahon yung Lord, sige mo na lamang yung migrinta. Sukar magkabot na ako din eh. Niyan itong ako, gipuy anak ko, ngayon anira ka na po. So, doon ka bulan. Na di ang muagi ang kukok, di ang muagi ang ilaga. Di ang agianan sa kaning hinugasan. Hinugas sa mga, sa tao na ito, dito nga kung napuyan. Na adiha, ang renta 1,000 na tuwas 2001. Giantos na ako, ingon sa una-una na ko. Nakantos ka kamayo sa mga kahit nandito uli. Huwag kay future din eh. Pero ginan ko sa Ginoo, agwan talang kay nagtubod ang simbahan ng mulungtan. Amen! Mulungtan kita niya ang Kristo Jesus. Agwan talang kay nagtukod kang simbahan ng mulungtan. Kung ang simbahan ay mong itukod mulungtan, dili na mo asinso na yun. Kaya naman, dagan imong nakita, mangay imong i-address. Dagan imong makita, dagan imong hatagag pagtagal. Busa, dili na mo nireso. Agbantahan lang. Kaya ang atong Diyos na guna-una para sa atong kayuhan. Amin mga kaigsunan, kamo, inon ako, kung kamo mulungtan yun diha sa Ginoo. Hallelujah. Kaya lang kung maka-numdum ko ng mga misaya, hindi lang ko magsapa kay Masima. Sobrang nasal ka kayo ka. Emosyonal. Glory to God. So, makita natin diri sa istorya atong babae, kitagaan yun, nagiliso preso pagtaga. Bisag siya na isa. Usahay, gana na ba mga evangelist? Gana naanan ang gagkongag-crowd? Pamati mo maayo, mga niya, pagbisita nila sa lugar, kaya naanan naman na sila tagpila kalipo ang ilang audience. Kung umabot din na tag-20 nga kabuo, madiskari sila. Ano ba may raman? Ano ba yung raman sila kabuo? Kaya tuwag manggol, kaya naanan na sila dinagko, dinagkaan, nagklase ng tao, na dinagkaan ang dawat sa mensahe. Iksoon, sige na Kristo nilibas na basta. Bisag isa yung yagotahan. Nagpainit siya sa uktong tuto for the sake sa isa ka makasasala na may gaya mawin dito sa kingharian sa langit. And actually, dahil mo pag kininabayhana, after sa lang conversation, dahil mo siya first na person na nagwalibay mo ni Jesus dito sa Samaria. I found a prophet. He knows my life. He knows the story of my life. Mo na yung aminin nyo mga kaigsunan, basta-basta kung ang tao, mamit na si Jesus, mausap niya kinabuhi. Mawala niya ang pag-ulawon.
Kaya nga naman, somebody, mabantayan niya, makaplagan niya iyang values, iyang kaugalingon. Sabi niya, wala na sa value. Sabi na siya, wala na sa kalidad na tao tungkol sa iyang atraso at kubangan sa Diyos. Pero kini ngayang namit na mao si Jesu Kristo. Na interesado sa kinabuhi na mausa, makakapla, makadawat sa kinabuhi ngayon. Nakatransform sa iyang pananaw. Busa, dili ka pwede mo ingon. Kana mga mensahe na itong iwali, wali lang, tulo lang, pag-iskot lang sa Ginoo. Mubungar lagi natin. Amen? Pagkampo lang, pagtayo na yung mura ba yung pito? Kampo lang. Mamungar lagi na. Kaya gisugod man na kita sa Ginoo, magtukod ang sibahan, mulungkan. Mga kaigsunan, kini mo yatong kalipay, na nalipay ang Diyos sa atong ginawa. Yung pinaka-importante. There is Matthew 22:36, verse 40. Last na nga scripture. Atong kasama ka rin. Ipangutana si Jesu Kristo sa pinaka-importante na sugo. Kita, master kita nang itawag ng mga sugo, no? Sugo, labi ng mga bata. Uy, ikaw, di ka makabog tubig. Hindi, huwag kayo siko. Wala kay Jesus, huwag kay bakon. Sugo ba? Pero ang atong Ginoo, many times na musipir kita, di ba ito tayo nananaw sa Ginoo? Uy, di ka na ako pakanon, di na ako panlanginan mo. Di ba ito rin yung nanang Ginoo? Kaya ang Diyos, dili ba dinumtanon? Hindi mo katapan, ang Diyos, dili ba dinumtanon? Kita na may usay mag-iunana. Kaya mataka ka, dahil magulo, di ka na ako paglalong karoon sa manahan. Dili na may uso sa Diyos. Ipakita na itong pumasok. Hallelujah. So, ipangutana siya, unsa man ang pinaka-importante, what is the greatest commandment in the law? Ipangutana siya sa Constitution, Divine Constitution, the Ten Commandments. Teacher, what is the great commandment in the law? Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart. All your heart. Sa ito pa, dili, kinahanglan buo. With all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment. Mao ni pinakauna, pinaka-importante, pinakadako masuko. Unahon gyud kanunay ang Dios. Okay ba ta mga kaigsunan? Unahon nato kanunay ang Ginoo kada adlaw, kada semana. Unahon nato ang Dios. Kada natay panalangin, unahon nato ang Dios. Kaya mo ka na, kung unahon nato ang Diyos mo ng susi sa mas daghan pa kay salig sa Diyos natin. Mo na yung isulti. This is the first and greatest commandment. Hallelujah. Dahil sunod, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments, hang all the law and the prophets. Ang gitudlo ni Jesu Kristo sa nangutan na sa iya, nga kanang inyong gibasa na Biblia na pila ka libro nga writer, pila na ka-promises, more than 7,000 promises in the scripture, duharay mo pasabutan na. Ang paghigugma sa Diyos o ang atong pag-alaga sa Diyos o ang atong paghigugma sa atong isikataw. O sa atong ginahimo para sa atong isikataw, giampo ba nato sila, nagunaw na batang maayo para sa ilaha? I mean, kinahanglan kita mag-operate sa compassion, kaya ang compassion mo na magtuklod ka na to para pag-impose sa kabubuton sa Ginoo at kanina. Ang compassion importante. Kung na gusto niya na masayra nato sa bagong horizon sa atong kinabuhi. Hindi mo naging Jesu Cristo, dili na ka, kaya actually, yun siya, dili na niya babae, dili na kinahanglan, dili sa bukid, ining bukira, in this mountain. Ingon siya, di na kinahanglan mag-abog-abog pa mo kay para muabot ang panahon na. And now is na ang Ginoo magsisimba, magasimba sa Espiritu kamatuoran. Kay Samaria man to, naama sa Jerusalem ang templo. Layo ang Samaria, province man ang Samaria. So mga kaigsunan, mao kini ang gusto sa Dios mahitabo sa atong kinabuhi. That love is the heart of the gospel. Mahitungod sa Dios, kung kinsa siya, kung may tungkol na ito sa atong isikataw, kung unsa dapat atong himo na ito kanila.
Love is the language of it. Mahigugma kita sa Diyos, mag-alaga kita sa Diyos tungkol kay nahigugma kita. Pag-una-una kita maayo sa pisikataw tungkol kay nahigugma kita. Mao nang sugo sa Diyos, kung dili nato pagkiason siya. Mao na ang kabubuton sa Ginoo. Sige. Hallelujah. Diyos. Hallelujah. Kurang ako mabiyag sa pagdito. Ato kita sa atong communion. Glory to God. Atong sabton, aniya kita sa balay sa Ginoo. Mag-operate kita sa gugma sa Dios, uban sa kalipay, uban sa iyahang grasya sa atong ginabuhi. That there must be a sacrifice na ma-offer nato nato sa Ginoo. Living sacrifice kita wag nato na. Kung na kita diha sa bagong horizon sa atong kinabagong experience, atong kinabuhi. There must be transformation. And this happens as we listen and obey the Word of God. Hallelujah. There is compassion. Doon ay pag-operate sa gugma sa Diyos. Diya sa gugma sa Ginoo. We have to consider the harvest. We need to love our fellow men. Pakita nato ang gugma sa Diyos nato kanila, iampo nato sila, counsela nato sila, iwali nato may balita kanila. If we really care, we will pray for them, we will bless them. Hallelujah. But this time, atong muna-unaon na wala tayo mahimo kung wala ang Diyos. Si Ginoong Jesucristo, Jesus Christ died on the cross for us. Namatay siya dito sa cross, aron kita makaampon sa kinabuhing dayon. Karon ang kagabion, isipon nato na unworthy kita kung dili patungod sa grasya sa Ginoo. Iyon ang Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 11:23-26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Atong inumduman ang iyang pag-antos, iyang sakripisyo alang kanato. Atong inumduman ang iyang gugma, ekspresyon sa iyang gugma alang kanato. That it takes, he took his life for us, brothers and sisters, to be saved. So karon na gabi, isipa, let us discern the presence of Jesus in His house. I-discern nato yung presensya, buwan ka nato. Because this bread, nagasimbolo kini sa iyang lawas, kung kini nasa kuba, nagasimbolo sa iyang dugo. Ato ni sa kiparte, uban sa pagtuo, nakita ni pasaylo, kinipiyuhan, kipadalanginan, kiayo, ki-restore, o giluwas. Father God, I thank you, Lord, for sending to us your one and only Son, Jesus Christ, to die. We are blessed because we are forgiven. We are blessed because we are cleansed from all infirmities. We are blessed because Jesus Christ died for us on the cross. We are saved. We are accepted. We are forgiven. Salamat Ginoo ang ipinunduman ang kalak, ang Espiritu mo pagalingon. Kami mga pinasay mo, ipanalaginan, iayo, iprotektahan, na ay maayong kaugmaon niya sa Diyos. Ako pinigay pasalamatan ni Pao, ilagi sa mansa ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ay partiso. We remain Thank you.
siguro nahundan din ang bangko, kaya na may dagang nagtindog. Come on, just raise your hands to us, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, healing first Sunday na mag-healing church. Come on, pasalamatan ang Diyos. Lord, before God, iko kami ginawa mag-describe. Iko na makadulong ang mga kaisunan kung sa'yo nakita mo din. But Lord, right now, we are already here. We thank you, God, for your faithfulness. Lord, nakapami, daghan Diyos na tumangunan, Lord, sa pagpatrabaho sa taas. But God, I thank you that God, it is you who has brought us to this place. And we are grateful for your goodness, for your faithfulness. Salamat, Ginoong Diyos, kini nga balay, imo ang balay. Kung salamat, Ginoong, na ikaw ang Diyos, na padayon magtagpo sa kanyang Panginoon. Salamat sa matag-usa. Salamat, Ginoong Diyos. We give you glory in Lord Jesus' name. Amen and amen. Pagkakaroon ng tuwing na Diyos. Hallelujah. Sa gitna natin po sa mga sarang. Praise mind to me. Praise the Lord. Let us have no tithes and offering mga kaisunan. Sa Titus chapter 3 verse 5, nangingon rin Jesus came to save us, not because of any virtuous deed that we have done, but only because of His extravagant mercy. So ato ka na hinumduman, church, nakita ato kinabuhi, produkto yun sa kaluoy sa Dios. Produkto sa iyang gugma o sa iyang kabuutan. O ikaduha na ito na hinumduman mga kaisunan sa verse 7, inundriya. So as a gift of His love, we can now become heirs of all things. Kita manununod sa tanan butang, nagihatag sa Dios sa matagos sa kanakon. So kaning duha ka butang mga kaisunan, knowing these two things, mo nigingon ni Paul diri sa verse 8. How true and faithful is this message? I want to especially emphasize this truth so that those who believe in God will be careful to devote themselves to doing good works. So kanunay kita, no, mahimo kitang able to devote ourselves in doing good works tungod kay nasayo taning duha ka butang na ang atong kinabuhi produkto sa iyang kaluoy, produkto sa iyang gugma. Ug tanan butang manununod kita mga kaigsuonan. So after knowing these two things, mahimo kitang careful to devote ourselves in doing good works. Dili kita mopalya sa paghimo og mga maayong butang at tubangan sa Dios. Acceptable, approved by God na mga maayong butang tungod kay nasayod kita na wala di ay ato mga kaigsuonan. Iya tanan sa Dios o mga maayong butang usad ato sa kining ma-inherit pinaagi kang Jesus Christ. Og naay promise ang Dios mga kaigsuonan sa mga tao na maghimo og mga maayong butang. Ingon siya diri it is always beautiful and profitable for believers to do good works. Naay nindot na mga butang na giandam sa Dios sa mga tao na kanunay gi-devote ang kaugalingon sa paghimo og mga maayong butang mga kaigsuonan. So ang atong tithes and offering usa kini sa mga butang na maayo at tubangan sa Dios. So busa kung atong kaugalingon atong gi-devote himo na tong lifestyle na maghimo og maayong butang dito sa karaan na building atong padayonon mga kaigsuonan. Ingon pa ni Pastor, maintain a heart of worship. So kung naa kitay heart of worship dito, especially sa tithing and giving, atong i-devote na magpabilin kita, i-maintain nato mga kaigsuonan regardless sa situation nato. Tungod kay ang Dios kanunay matinud-anon sa atong kinabuhi. Amen? So kinsa willing mag-receive sa profit na gikan sa Dios, atong ipataas atong tithes and offering. Heavenly Father, we thank you, God, Lord, that these good works, Father God, Lord, will be accepted in your throne, Father God. Salamat, Amahan ko, na imo kami i-enable, Father God, Lord, to devote ourselves, to be consistent, Father God, Lord, in doing good works pinaagi sa imong grasya. And as our response, Father God, Lord, sa imong grasya, kung kaluoy, Amahan ko, magpapilit kami matinud-anon diha kanimo, Father God, Lord, by giving our tithes and offering, Father God, Lord, para sa imong giharian. Nasayod kami, Father God, Lord, these good works, Father God, Lord, will never be wasted, O God. Imo kining panalanginan, imo kining i-honor, imo kining i-credit, Father God, Lord, sa imong mga kaanahan, Father God. Salamat sa imong kamayo in Jesus' name. Amen, amen.
Domingo o Merkulis. Pero karon nga Merkulis, wala sa time fellowship. So, kano sa maday magsugod mura sa sunod na mga April 16. Okay? So, kato siya, advance na to si na announcement. So, di nato nakaligtan. So, karon gawin, magpadayon kaya punta sa pag-apo, maski walay atong midweek service. So, ari kita sa karon karon nga week nga activities. Karon April 11. So, sa mga nagtabo ng April 11. So, akong bihagad, o pa sa third, ako invite, o in English pa, kaya naman yung ba di kasabot ng English, i-invite, bihagad, dinhi ang mga kababainhan o mga kalalakinan na atay fellowship. Amen? So, kung duman ako na dyan ang fellowship, naginikaon ka din na ako mas-announce. So, kung ganahan mo magdala, praise the Lord! Pero di na makababag sa atong fellowship ng pagkaon. Amen? So, I encourage na po ang mga kababainhan, mga kalalakinan na atong fellowship karong April 11. O madyaw na oras, alas 7. Asa man ta mag-abot din sa atong bangko na meeting place ang bago na ito na sanctuary we provide sa atong Buhay Diyos. So, alin kita sa April 20, wala pa dahil. Napaday kay April 18. At sunod-sunod din ato announcement. April 18, umay may tapos sa April 18 na atay fellowship di ana sa atong, ano na natay, ano ba tawag siya? Holy Week. So, kung ako ba celebrate di ana, dapat na tayo mag-celebrate ka ng Holy Week. Diba? So, ako ba dito na sila nga traditional muna na para sa ato bang Kristiyano? That is not a tradition. Dapat kita ang pinakauna mag-celebrate kay tungkol sa Kaniso Kristo na lumas kita. Amen? So, come, join the Anang Fellowship, April 18. Ahama na kayo tamo binigihapon sa sanctuary. So, alin kita sa April 26, 2025, 9 a.m. to 14:30 p.m. Yung paganina sa waling inahanggan nato mo level up. So, mo join ta ini nga fellowship. No? Kini nga seminar. Level up seminar with Sister Susan Herbacio Mantelia. Gikan ni siya sa national, no? Sa atong main church. So, dito sa Alabang. Okay? Sa Alabang siya gikan. Your Life Alabang, si Sister Susan Herbacio Mantelia. So, para Saturday, ini mahitabo. So, hangyo ang tanan nga mo-join. Labi na atong makalugar o mas kami makalugar. Nag-aagya po natin kayo ng makalugar. Amen? So, aring kita rin sa si Sister mo na tulog sa nai. Ulitin sa nai. Kinasingkasing ka sila ato pag-level up. Yung inasawa nino, kinahanglan kinasingkasing kayo ng atong pagkalagay sa atong Buhay Diyos. Then, pagka-Sunday, siya gihapon ng ato speaker, April 27, 2025. Imana nato na ang atong simba, 9:30, pero nito yun lang sayo-sayo ta. No? Na mapunta din na, ano yun ta? Na masipa sa atong Buhay Diyos. So, buntag lang siya magwali, pagkagabi, naagihapon kay Simpaliana. So, ari na punta, mananta sa ito, no? Mayo na punta. Sa Mayo, napida kong mga pagitabo na mahitabo din anak karong May 27 to 28. So sa una, naka-join the Life Conference dito sa Alabang. Layo-layo, pero karon ni nakikispig na mga tuta. Amen? So, una ni May 27, 28,
2025 na ay registration meaning 1,000, dili cover diini ang pagkaon mo na gitawag nga operating expenses kaya haman di ang video diini sa Cagayan de Oro City sa may SM, so maglinta man yung place kaya wala pa man magailang kuda ko nga place kabutangan nato, so mo bayad yun ka sa place dito, so mauni siya ang operating expenses ini 1,000. So, habang na ito magkukuha sa atong pagkaon magdala ka. Maroon ito na sa latas atong balay na mga unang yuta. So, ato lang nagdalhon. Diba? Kumagin ka tagkaon sa atong balay. So, ato lang nagdalhon. Diba? So, pamiliti, ato po ng budgetan. Ang balay po, budgetan po nato na. Kung gusto mo nga naamoy kauban, gusto mo nga ka na mag-Airbnb, connect lang mo nila ni Pastor Dance, Pastora Sara o ni Sister MJ. No? Kasi sila may nag-negotiate ni Ana o murag na-announce kanina na nanay mga negotiation dapat na advance payment na ni Ana para ma-reserve ang mga violon. So, I hope na ang tanan may available. No? Pero 30 na itong lihatag sa butas lang. Pero pwede ka ako mahal. Praise the Lord. Ano yung mga first namer? Ang pinakamakalimutan sa first timer. Wala dyan. Praise God. Na ay first timer. Ang mga first timer na matindo. Ay. Kung ano lang mga kababata na ako. Si Sister Inday. So, atong welcome siya din sa township. So, ako nilagay siya ng tindog at the switchboard at the kaniya. Let us pray, let us declare blessings sa iya o siyang family. Our Heavenly Father, thank you, Lord, sa kang Sister Inday Fargan. I pray na ikaw mag-bless siyang family, ikaw mag-sustain kanila, Father God, ikaw mag-cover kanila, Lord, sa iyong precious one. And I pray, Father God, na ikaw mag-reveal pa yun kung dakong mga butang sila kinabuhi. And I pray, Father God, na mahimo siyang kalaman para sa iyong kalimayahan. Salamat po, Lord, sa tanan. Lord, I pray na katong mga pulong na patian niya karong gabi na mahimo niya kabayan sa kanila siyang kinabuhi. Salamat, Lord, doon kimaya akong ibalik kanino sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Welcome to church. So, naman yung kadibigit sinalipay na nahanap ka nila. Hindi ko nilay ko ka, anak, sige mo nung pamukan na. Kaya ang isa na ng video yun siya na, Mami, okay, hangto dito na, abot dito niya nanay ni ko na, pwede pa kusgan ko ng microphone. Pastor, hindi ka daw kung abot. Nahutan sa akin pa kanina, nahutan ko ka ng bangko niya, naamay makaisola natin, sila po in charge sa gawa. So, in short, igsoon yung ko kag Pastor Murag, ato yung dapat ilang po, dilikura. Ato yung dapat ilang po, na di magdubay, makasaka sa taas. Kasi matuwa na. So, kinsa ganahan, kinsa mo makasaka sa taas, pero gusto ka mag-open, kaya ganina, ako po nang ibuhat, makasaka, makakita. So, nag-tour kami na ganina, na mga kaigsoon, nag-ilisatan nito. Kinsa gusto mag-tour ka gabi, ato na masalahan sa ganila. Siya, okay. So later on, after sa ato ang service, kung ato lang ka dito lapit ato ng area, nag-open ato to dito, sa kanan gusto mo tanaw, unsay na hitabo, unsay na hitabo sa taas, igsoon, open ta para tanaw ka, motor kita hangtod sa hotel. So dahil nagtanaw man ka igsoon, kaganina nalipin ng tanaw, kita naman, nindog kapit kamay na lang yun, naman ang istorya ng igsoon, finishing na lang ang hindi pastora, kunyang pagkahuman, ang finishing ang gawas na niya, nakapalapakan na ginawang. So finishing na lang sa third floor na side sa high ceiling, human na bukangan o katong sa ceiling na lang sa likit sa may sugat, of course, masking coat, pwede mapintalan, bahala primer, pariyaan nga primer pa, pwede na rin balikan sa taas. Saan mo rin nahinay? Igsoon, the Lord will provide. So before na ako na-challenge, hindi pa ko discard kung sinita ko karoon ako sa karon para makakita ka mo. Praise God, the time na si Pastor nagdeklara na mabalik kita, actually, at
budget sa aircon. Wala yun. And then, ang flooring, walay budget sa flooring. Kunya, ato ang mga, so, pintal o kaling pintal sa flooring. And so, yun po, yung kami ni Pastor ko, dawag-dawag na lang yung tako. Panalitan walay aircon. Ano po na ito mga kaigsuunan na walay aircon. But praise God, ang tuluan ng mga kaigsuunan, igsoon, na yung mga kaigsuunan na ito nga, nagsuan nga sila. Kung palakpakan ng Diyos. Kung sa ni Pastor, dili nga aircon mo dito sa sulod. Giutang pa na ni Pastor. Nagkahapon na sini basta lang yun makompleto. We believe that the Lord will provide His imo ng mga pong hallelujah. So, kanino ang aircon utang pa na niya. Nato, ang ina ng anak ko kanina. Kaya ang maintenance, grabe full pa. Dito man sila sa ligatapok. Kunya, matapok nila ito ang aircon. Di ka kaya ang aircon. So, mag-itak-tag papaagi na po. Karoon sa mana, usaon na. And then, tingnan na ang anak ko na kinahalan mag-start gani sa Gen Update ko sa lobby. So, ka mga ilaan na edad nyo siya. So, we don't have aircon. Sige lang na, the Lord will provide. So, this is the way we don't have aircon. We know a sort of, but God will provide. So, we're believing even ng atong lobby, atong ipa-aircon. Kasi natuwa ko. Kasi ito ka, mga hotel na mga iksoon, ang hotel na mga dapat na butangan na. Kita, mga anak sa Ginoo, pag Ginoo mo maning atuwa, we deserve a very beautiful facility. So, ang Ginoo nagtago, and we believe that the Lord will continue to provide. And so, as we bring our special offering, let's call financial provision sa atong second floor na pagtapos, unya sa atong high ceiling, sa mga glass na ipangbugang, let's call financial provision. Sa panan ng mga finishing touches, let's call financial provision. Come on, let's pray. Mapag-usapan natin, mag-ampo kita. Lord, salamat Ginoo Diyos sa mga pagkamaayo. Salamat Lord, ikaw ang Diyos na matatapos sa kailangan. We call provision to come in Jesus' mighty name. Muabot ang provision sa kanan pag-inahanglan ini ng Iglesia Ginoo para sa pagtapos ng inyong balay na lampuanan. Salamat Lord dahil ikaw ang Diyos na di mahuntan. Lord, ang isaling kalimutanan. Lord God, kinitanan, Lord God, Lord, tanan sakripisyo sa inyong mga kaanakan, so sin para na inyong ang balay na lampuanan. God, I thank you, Lord God, that you will, Lord God, bless them. Imo silang balusan silang generosity. Imo silang pauswagon o samot. Imong daghanan Panginoon Diyos ang panalangin mag-aabot sa kinabuhi sa mga kaigsuonan. And we declare God provision come, O God, Lord God, para sa pag-finish Lord sa tibok na building. We declare it in Jesus' mighty name. Salamat sa imong pagkamaayo karong nga aamo kang ipasalamatan, ipasidunggan sa imong pagkamatilunanan. In Jesus' name. I thank you Lord for the seed here so para Lord sa special offering. Continue to bless the hands of your children who faithfully give. In Jesus' name. Amen and amen. Lord, salamat sa imong kaayo kanamo karong adlaw. Ganina sa buntag ang pagkaron. Imong ipaila kani kanamo kay ikaw ang Dios nga patinud-anon ug wa kay plano nga ipakyas kami. Kay naa sa imong kasing-kasing ang imong pagpaila kay ikaw buutan nga Dios, maayo nga Dios, matinud-anon nga Dios, kasaligan nga Dios, gamhanan nga Dios, manuluyon nga Dios. Ikaw ang tanan sa among kinabuhi. I pray, Father, that these brothers and sisters, Lord God, will also enjoy your blessing and your favor, Lord God, upon their lives, Lord, in the name of Jesus. Salamat, Lord, sa aming pagpangulit, sa aming panimalaan. We are saved. We are blessed. Amo kanunay, O Diyos, ma-experience, ma-witness, Ginoo, ang imong kaayo sa among matagusan. Palanginan mo mong tibok simana kini sa panalangin, simana, Lord, sa imong pabor, simana sa imong kaayo, uban sa imong proteksyon, at sa imong presensya nga ni kanamo. And your word, Lord God, mutubo sa mga kasing-kasing o makapahamtong kini
Subo kami sa kahibalo kanimo. Pinaagi sa ngalan sa Mano sa Espiritu Santo, ang kinigisalig kanimo gipasalamatan, dawatang pagpasilubo sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Hallelujah.